kumusta po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo. At ngayong araw na ito, mabigay tayo ng komentaryo kay Pastor Rian Fuentes. So, kumusta? At meron tayong formation with the team mamaya mga kapatid dito sa St. Michael. At bisita natin si Father ang exorcist Diocese of Palo, Leyte mga igsuon. So magbigay lang tayo ng komentaryo mga kapatid sa ating kapatid na si Pastor Rian Fuentes sa kanyang affirmative. Sa Simbahang Katoliko, Dito na tayo sa komentaryo sa pinasikap sa mga so kita nyo mga kapatid, kinukonek ko personally una through ordination, no? So yung unang mga leader natin personal talaga nakatanggap sa susi ni Kristo. So sino ba ang personal na may connection ni Pedro, ni Kristo? Si Pedro. At kasunod ni Pedro ay si San Linos. Sunod ni San Linos ay si Clemente. Nagtanong siya na mababasa ba si Saint Linos sa Bible? Mababasa. At pangatlo ay si Saint Clement, ang Bishop of Rome. Mababasa natin ito sa 2 Timothy chapter 4 verse 21. So dito mga kapatid makikita natin na biblically founded ang simbahan. So isang talatang ginagamit natin, Hebrew, Matthew 16:18 to 19. You are Peter, and upon this rock I will build my church. So saan niya itinayo ang simbahan? Upon this rock, kay Pedro. And after that mga kapatid, binigay niya yung susi sa kapangyarihan. Ano yung ipahintulot mo dito sa lupa, ipahintulot ko din sa langit. Hindi po yan natanggap ni John Smith, mga kapatid. Natanggap lang po yan ni Pedro. Kaya nga, importante sa atin, mga Katoliko, na makonekta tayo ni Pedro. Bakit po? Para meron tayong apostolic link. Sino yung apostolic link dito sa Diocese of Tagbilaran? Si Bishop Abet Uy. Pero naghihintay pa tayo ngayon. Meron lang tayong diocesan administrator sa ngayon. Si Monsignor Jimboy Sako. So yung obispo mga kapatid, may apostolic link. Alam niyo naman, yung mga Baptist walang obispo. Therefore, wala silang obispo, wala silang apostolic link. Sabi niya na ang pastor at ang obispo interchangeable. So yung pastor pwede matawag na obispo, yung obispo pwede matawag na pastor. So ngayon, dahil siya pastor, tinatawag ko na Bishop Rian Fuentes, no? Pero ang totoo, magkaiba po yung pastor at magkaiba po yung pastor at saka obispo. Ang pastor, mga kapatid, sa Greek, poimen. So ano ang pastor sa Greek? Poimen. Ang obispo naman sa Greek is episkopos. So, ang pastor sa Biblia at sa Greek term is poimen. Pero yung obispo ay episkopos. So, magkaiba. Hindi magkatulad. Pero sa kanya, yung obispo at ang pastor, iisa. Hindi totoo yun. No? Ang obispo at ang pastor, magkaiba po yun. Hindi. Yung pastor ay pari. Kaya nga, hindi niya na-quote na yung Efeso 4:11. Naunahan na natin eh. At sabi niya na wala daw tayong historical evidence. Ang dami nating historical books. May dala siya. Hindi din ko mampi sa kanya yung Encyclopedia Americana. Ang tanong ko sa kanya, hindi siya na notice ko sa kanya
na magaling siya umiwas. So dito, hindi na natin siya pinaiwas. Ang tanong ko, may historical books ka ba? Maliban sa, nandyan sa laptop mo. Pero nandyan lang sa laptop niya eh. Sabi niya, Bible Baptist college po ito. Bakit hindi mo dinala? Hindi mo binabaro para maging convincing yung presentation mo. Madali naman mag-picture lang sa and then i-edit yung laman. Grabe. Hindi mo nadala yung dinala mo. Ang tanong ko, sige, granting, natotoo yan. Meron ka bang historical books ngayon na dala mo na nagsasabi na si Pedro ay hindi bishop ng Rome, walang historical evidence? So, nandito. So, kinuha natin. Muntik nang hindi ibigay. Muntik nang hindi niya ibigay. So, anong page? Sabi niya, kayo maghanap. Kayo, gusto nyo mabasa eh. Hindi kayo na bahala dyan. Grabe, no? Ako, pinakita niya, para makasave tayo naghihingi ako ng page reference niya yun eh. So, di ba ating mga kapatid, kailangan natin na ma-examine yung mga references niya. Ako nga, willing na willing ibigay ko sa kanya. Yung mga referensya na kinu-quote natin. Pero siya, hindi makapagbigay. Pero nung nabasa natin, dahil naipit na siya, alam nyo na he is the first pope of the Church of Rome. Kita ninyo mga kapatid. Mismong isa lang na referensya na dala niya. Hindi pa sumasang-ayon sa kanya. So, dito mga kapatid, makikita natin na ang katotohanan hindi talaga matinag. Ang katotohanan hindi talaga di malumpag mga igsuon. Muna nga, patuloy lang tayo sa kung meron pang pastor, pare yung may konektado sa ang patunayan ko naman na mga obispo, direct connection talaga sa mga apostol. Willing tayo na magdiskusyon next week, next month na naman. Once a month lang tayo eh. Willing tayo na makigdiskusyon. Nandito din si Pastor Darrell Villanueva. Kung gusto mo, diskusyon tayo sa susunod na araw dito sa Bohol. Bakit dito sa Bohol? Kompleto na po yung ating sound system. Malaki yung sound system natin. Meron na tayong stage, no? So, walang problema dito. Pwede kami magbigay sa accommodation sa inyo. Ito si Glenn kami Nadi kahanap. Sabi niya, pildi si Darwin sa parente friend. Kay ang Ruban o ang CFD itong tanon sa pulog sa Diyos maglingo-lingo. Kinukuot nga tayo eh. Mateo 16:18-19. Malinaw yan. No? Hebrew 3C, hindi siguro siya nakinig na biblically founded yung ating attestation mga kapatid. Mateo 16:18-19. Anong sinasabi doon? Malinaw na malinaw ang talata mga kapatid. Malinaw na malinaw ang talata mga kapatid na nagsasabi si Pedro ang nakatangkap ng susi. Dapat makonect tayo ni Pedro. Pero sila nakonect sa ano tawag dito? Nakonect sa mga erehis. Just imagine, sa lahat ng gusto mong makonect, sa erehis ka pa nakonect. Grabe naman. Sinira nila yung sarili nilang koneksyon. Ito po yung Trail of Blood nila. Itong Trail of Blood mga kapatid, fictional po ito, hindi to historical. Aklat nila ito. Hindi po ito historical books. Wala po ito sa mga historical books. Nagsagawa sila ng theological theory po. Theory pa po ito. Hindi po ito factual. Kumukuha lang sila ng mga historical person, pero yung historical person na kinukuha nila, example, si Montanes, Novatians,
Donatists, Paulicians, Waldensian, Anabaptists, Early Baptist claim continuity. Dates of the Trail of Blood groups. Si Montanes, para makonect sila, sa first century, 156 to 152, 72. Saan siya? Sa lugar, Asia Minor. Founder sa Montanos. Emerged in the 2nd century, claiming new prophecy. Claiming na po. Hilig yun din sila claiming, oy. Magaling nga, oh. So, konektado sila sa mga Montanites. Hindi sila konektado sa mga apostol. Yung tema natin eh. Yung patunayan niya na konektado sila sa mga apostol. Pero ngayon, binago niya. Wala kaming koneksyon. Wala kaming apostolic succession. Bakit pumipirma ka sa topic? Bakit? Na ano siya eh. Dahil, alam niyo mga kapatid, ang mga Bible scholars nila. Just imagine Bible scholars nila. Ang Bible scholars nila ay hindi na nila niya pinawiwalaan. Dito, Baptist Convention, Baptist Faith and Message, year 2000. Hindi po ito sa akin, ha. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Malinaw na malinaw ito. Pero kumukoach siya si Bishop Tito, Bishop Titus. Siya naging bishop na rin. Eh, tinatawag natin, magandang umaga, Bishop Ray Adventist. Wispo na daw siya eh. No? Nandito to sa Baptist Faith and Message, Article 6, page 6, Lifeway Edition. Clear admission, no apostolic succession. Ang kanilang Article of Faith na po ito. Ulitin ko, ang kanilang Article of Faith. Bakit pumirma ka na may konektado ka sa mga apostoles? Dito sabi nila, no apostolic and episcopal connection. Paano yan? Article of Faith ninyo ito. Kung Article of Faith, parang dugma yan sa atin. Sa atin, kapag hindi ka maniwala sa Article of Faith, tumitigil yung pagkakatoliko mo. So ngayon, tumitigil yung pagkabaptist ni Pastorian. Hindi ka na obispo. Bakit hindi ka naniwala sa Article of Faith mo? Delikado po, no? So dito tayo ni James Leo Garrett Jr., Baptist theologian. Ang aklat niya is a 4th century study. Anong sinasabi niya dito? Baptists have generally rejected the idea of apostolic succession. Generally. Si Pastorian lang ang nag-accept na may apostolic connection sila. Wala kayong connection. Mercy University Press 2009, page 89. May page tayo, ha. So may komentaryo, Garrett is one of the most respected Baptist theologians. Ano si Garrett? The most respected Baptist theologian. Yung Article of Faith nila, hindi sinunod ni Pastorian kanina. So kung hindi mo susundin yung Article of Faith niyo, so hindi ka na membro. Hindi ka na bishop. Ikaw talaga, Pastorian. Mag-study ka muna sa theology ninyo baka ka humarap sa diskusyon. Ito naman, isang Baptist theologian. Hindi talaga ito galing sa aking opinion. Yung negative stand ko ay kinukonect natin sa kanilang mga Bible scholars or Baptist theologian. So dito, Theology for the Community of God, page 524. Gula na year 2000. Free church traditions, including Baptist. Kinig ka, pastor. Hindi ka na pastor ngayon. Hindi mo sinunod yung Article of Faith ninyo, no? Members, hindi na bishop, hindi na din pastor. Former pastor. Former bishop. Bakit former na? Hindi mo sinunod yung Article of Faith niyo sa Baptist Convention. Paano yan? Maganda ka bang ihemplo sa mga Baptist ngayon? Hindi na. Ako nga, susunod talaga ako sa Article of Faith sa Simbahang Katoliko. Hindi ako sasalungat. Pero itong taong ito sumasalungat. Anong sabi dito?
do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Malinaw na malinaw yan, ha. Hindi yan matitinag, mga kapatid. Yung negative stand ko, may document. Ang kanyang lang interpretation sa Biblia ay pwede naman ako gagawa doon. Pero hindi ko yun gagawin. Bakit? Malinaw na malinaw ang instruction ni San Pedro. 2 Peter chapter 1 verse 20. Hindi dapat i-interpret ang kasulatan sa sarili nating unawa. Ano nangyari sa iyo, kapatid na riyan? Proud na proud ka pa. In a hierarchy of evidences, ang pinaka-importante, yung primary source. Ito, primary source po ito. Dahil Bible Baptist theologians po ito. Mga kapatid. Paano yan? Pastorian, ha? Ayaw pa badlong pastorian sa inyong mga kauban. Badlongan juga kayo pastorian. Dapat, sa paggawa natin ng topic, hindi mo sasabihin na may connection kayo. Dahil ang mga Baptist theologian, sabi nila, wala tayong apostolic succession talaga. Anong kaulugan ito? Wala kayong apostolic connection. Pambihira ka naman, pastorian. Mag-review ka sa inyong mga... Ito yung payo ko sa'yo, parang kapag hindi ka maniwala sa article of faith sa pagka-baptist, hindi ka na-baptist. Former pastor, former bishop. Bakit former? Hindi na. Dapat susundin mo ito. Pambihira ka naman, pastor. Kaya pala, nalista ka sa Wittenberg. Wittenberg, mga abusadong pastor, no? Kasali siya doon. Dito na sa Christian Theology. Ano naman, si Maynard Erickson. Baptist theologian din ito. Page 1035. Baker Academic, 3rd edition, year 2013. May kinukuha tayo. Hindi to personal na atake sa inyo. Inyo itong mga Bible. Sa inyo po itong mga Bible na mga scholars. The authority of the church that does not rest on an unbroken line of succession. Kita ninyo, mga kapatid. Inaamin ng mga Bible scholar or Baptist theologians na wala talaga kayo. Deny succession as authority. Paano yan, pastor yan? Ang topic natin, konektado ka sa mga apostol at dinideny ka sa mga Baptist scholar. Tingnan nyo, mga kapatid niya, guided by the Spirit daw siya. Kung guided the Spirit ka, susunod ka sa mga Baptist scholar. Paano yan? Maging guided. Guided by your own opinion. Yun ang totoo. Pastor Ian. Sabi niya, pang-last na itong, natin, Brother Darwin, ha? Pang-last na ito. Pang-last na talaga. Dahil, ka sa mga Baptist scholar, ha? Pinahiya ka mismo sa Bible scholar mo. At hindi ka nag-review sa article of faith ninyo. Wala kayong apostolic connection sa mismong article of faith ninyo. Ito, ni Wayne Grudem, Systematic Theology. Ano sabi niya? Yung Bible scholar ninyo, Protestants in general do not accept apostolic succession, holding instead that authority comes from Scripture. Kita ninyo? Bakit tinatanggap mo yung topic natin? Na may apostolic connection kayo, wala naman kayong turo dyan. Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, sa background lang ha, hindi na siya sana tutuloy sa diskusyon namin. Hindi na sana siya tutuloy. Pero siya yung siya yung agresibo eh. So, binigyan natin, agresibo sa Facebook. Maingay na mga ingay sa Facebook. Ano nangyayari sa iyo ngayon? Hindi mo na sinunod yung mga Baptist scholar. Diba estudyante ka nila? And then, kalimitan, mga kapatid, kinuquote nila. Lagi nilang kinuquote, mga kapatid, ang Efeso chapter 4 verse 11. Walang pastor sa Baptist doon. Mula sa simula, merong pastor na mga pare. Una, si mismo si San Pablo ang nag-appoint kang Bishop Timoteo na unang obispo sa Church of Ephesus.
Okay. Dito tayo sa primary sources dahil sa hierarchy of evidences mga kapatid, pinakamabigat po yung primary sources. So, sunod, historical sources. Ano pa sunod? Scholarly consensus or patristic consensus. Ano yung consensus? Maraming mga scholars, maraming mga church fathers na nagpatunay. Yun po ang tinatawag. Pero wala kang consensus eh. Pati yung dala mo na historical books, hindi sumasang-ayon sa ating kapatid. Dito tayo sa primary source, patristic sources mga kapatid. Sino yung unang obispo doon sa Ephesus? Si John pala, no? Dito sa the book of Saint Irenaeus of Lyons. Against Heresies, Book 3, Chapter 1, Section 1. Anong sabi? Dito ni page 414. Yung atin ay may document tayo. Specific, may page, may pangalan sa aklat. Ang nagsulat, may pangalan sa author. Hindi siya katulad sa kanya. Meron naman dito. Pero hindi ko nadala. Pwede ba yun? Anong sabi? Afterwards, John the disciple of the Lord, who also had learned upon his breast, did himself publish the gospel during his residence at Ephesus in Asia. So si Saint John. Si Saint John po ang isa sa mga nagtayo sa sa Church of Ephesus. Siya yung patron saint doon. So may tititingnan ako mga kapatid ha. So hindi ko na save yung ulaw kaayo. Uy, pastor. Tuga-tuga lagi. Dito po ito po hindi ko na save ang references ito po mga kapatid ha. Ang unang obispo doon pero patron saint, isa sa mga patron saints doon, si San Juan. At pare din si San Juan. Revelation 1 verse 6. Okay. Ito po. Paul commands Timothy to remain in Ephesus with authority. This is resident pastoral governance, not a temporal mission. So iniwan pala ni San Pablo, Efeso, di ba? Bakit dinidiscuss ko ito? Dahil yung Efeso chapter 4 verse 11, sasabihin nila, sa Efeso chapter 4 verse 11, pastor, walang pare dyan. Hindi totoo yun. Yung pastor dyan ay referado yun sa Katoliko. Wala silang obispo eh. Sino ba ang nagsulat sa Efeso? Si Pablo. Si Pablo, Roma Kapitulo 15 versikulo 19, I serve the Church of God as priest. As priest ha? So yung pastor dyan, pari yan. At ang unang obispo sa Epheso, si Timothy. Dito po yan sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. Anong mababasa natin? Ito yung mababasa natin mga kapatid. I urge you as I did when I was on my way to Macedonia, to remain in Ephesus, so that you may instruct certain people not to teach any different doctrine. So may pinadala si San Pablo dun sa Efeso para mag-protect, mag-guard. Hindi pwede. Timothy, sagdilo na sila. Pabasahan ng New Testament. May tumuturo, no? To teach, you may instruct certain people. May nag-instruct talaga. Not to teach any different doctrine. So dito tayo sa historical primary sources mga kapatid.
Ito yung pinaka ano eh, pinaka mabigat na ebidensya. Sa Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 4, Section 1. Linaw naman linaw ha. Anong sabi ni historia natin, Eusebius? Timothy, so it is recorded, was the first to receive the episcopate of the parish of Ephesus. Malinaw na malinaw. Paano yan? Hindi po parish of Ephesus, Church of Ephesus. Hindi po Bible Baptist Church. Kung Bible Baptist Church ito, hindi. Mga kapatid, hindi ano siya, tama siya. Pero mga kapatid, itong reference natin is the primary source po. At sa kanya is personal opinion. So mas mabigat po yung primary source natin compare sa kanya. Dahil yung sa kanya ay personal opinion. The weakest proof, the weakest evidence is personal data, personal opinion, personal presumption. Tinatawag yun, yung argumento niya mga kapatid, tinatawag yung tinatawag yung fallacy. Gamit siya ng fallacy, pero siya yung natamaan. Bakit? Fallacy of false assumption po yun. Anong tawag yun? Ina-assume niya na yung nasa utak niya ay totoo. Pero hindi yung totoo. Yun ang katotohanan mga kapatid. So, Timothy is the first bishop of Ephesus. Hindi po siya pastor ng Bible Baptist Church. Pastor po siya sa Simbang Katoliko. Kaya kahapon, nag-celebrate tayo sa kapistahan ni San Timoteo. Kahapon at ni San Tito, sino yung nag-celebrate ng festa? Hindi yung Bible Baptist Church. Hindi ang Katoliko. Yan po yung katotohanan. Kung kasama pa nila si Timoteo, hindi nag-celebrate sila sa kapistahan ni Timoteo. Simple as that. Simple logic, simple reasoning, simple argument, simple argumentation. Malinaw na malinaw yan ha. So pasalamat ako. Mag-series commentary tayo mga kapatid. Ano ba itong false discuss ko muna bago tayo matapos. Ano ba itong false fallacy of false assumption? Ito po yung fallacy of false assumption. I-discuss natin. Ito yung violation niya sa argumentation and debate namin kahapon. A false assumption fallacy occurs. An argument is built on a premise that is taken for granted, but is not proven, and the conclusion fails because the assumption itself is false. Yung assumption niya is false dahil walang historical proof walang historical ground, walang historical evidence, walang personal evidence nga ang kanyang evidence is psychological evidence, mental evidence. It only true to his mind. No? So malinaw na malinaw yan ha. Maraming salamat sa inyo ha. So sabi ni Peter Pindon, yawit na pong baka kung niya pare. Sige brother Peter Pindon, pwede tayong diskusyon, no? Ang diskusyon natin, pwede ang obispo naman, may direct successor sa mga apostol. Pwede. Sino yung may apostolic link? Pwede. Bible and references tayo. Kung tatanggapin niyo yung diskusyon natin, mas mabuti para mapalinaw natin yung katotohanan, hindi yung sariling akala natin. Okay, so yun lang sa po muna mga kapatid, at salamat sa inyo. Magpatuloy tayo dahil ang faith na titinayon ni Kristo is hindi lang para sa mga Katoliko, for all. So dapat proud tayo sa simbahan. Dapat proud tayo sa simbahan na tatag ni Kristo.
Hindi dapat natin ikahiya. Dahil ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, babasahin natin. Ating babasahin ha. Anong sabi ni Kristo sa banal na kasulatan? Sabi ni 2 Timothy chapter 1 verse 8, ang ating obispo, do not be ashamed then of the testimony about our Lord. Malinaw yan ha. Hindi natin ikahiya. For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation to everyone who has faith, to the Jew first and also to the Greek. Hindi natin ikahiya. Pero may sinasabi si Kristo patungkol dito, mga kapatid. Those who are ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of them the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy ones. Mark chapter 8 verse 38. So therefore, mga kapatid, hindi natin ikahiya itong pananampalataya na tanggap natin sa mga apostol. Patuloy nating isiwalat in public fora, mga kapatid. So maraming salamat ha. At pasalamat din ako sa mga star senders natin. Si Sister Imper, nagpadala 150 stars. Sister, salamat po. Si Mimi BK, 50 stars. Si Nimo Pastoy Rian, first premise failed. If reading the Bible alone gave authority, the converts in Acts chapter 8 wouldn't have needed Peter and John to come down and lay hands on them to receive the Spirit. Authority is transferred by thoughts, lineage, not just text. He can claim apostolic authority without apostolic connection. His 7th century tradition lacks. Salamat kay Nemo, sakto kay ng imong theological statement. Si Yarts Ku, napadala ng 170 stars. Salamat po si Sister Gladys. Hello Father, is it just me? There's no audio. Good. Why audio? Not good. Dahil kayo salamat mga iksunan and fight Team Maria the taxi of thee with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our deliverance, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. And Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So fight, Team Maria, that accepts thee with a humble heart. God bless.